Well, alam mo Carla, yung napanood natin last week na nangyari kay Nonito Donaire Jr. Na natalo siya laban sa kanyang katunggali, nakuha yung corona sa kanya. Medyo nakalulungkot ito, pero aabangan din natin yung laban naman ni Congressman Manny Pacquiao laban sa American na si Chris Algieri. Yes, next month na yan. Next month na yan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, makakasama natin ang isang batikang boxing judge, boxing referee, international boxing referee na si Attorney Dan Rex Tapdasan. Kasama natin ngayon. Umaga, maraming salamat sir sa pagpunta. Magandang umaga, Attorney. Morning, good morning. Good morning. Good morning, mga boss. Good morning. Pero siguro before natin putahan yung laban nalalapit na laban ni Congressman Manny Pacquiao, gusto ko lang munang itanong yung huling laban po ni Donaire. Ano po ba sa tingin nyo yung naging pagkukulang o mali sa may mali po ba sa pag-ensayo ni Donaire kaya po siya natalo? Sa tingin ko, after ng ilang araw na nag-reflect ako dun sa laban, sa tingin ko, ang daming tama dun sa nangyari sa fight ni Donaire. And for me, ang positive na nakita ko dun was kapag meron kang pangarap na maging isang great fighter, lalabanan mo yung pinakamagagaling sa division mo. And along the way, you lose. Matatalo at matatalo ka. Sa tingin ko, yun ang nasa mindset ni Donaire nung hiningi niya yung laban na yun. Actually, hiningi niya yun eh. Marami nagsabi sa kanya, hindi naman kailangan niyang labanan yung Walters at that time. Pwede pa naman siyang lumaban ng mahihina ng mga world champions dun sa division na yun. So, hiningi niya yun eh. So, pinakita niya na tapang at saka yung pag gusto mo ang maging magaling, gusto mong maalala sa mundo ng boxing, kagaya nila Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson, Manny Pacquiao, Flash Elorde, Pancho Villa, lahat yan nakatanggap ng talo. Kahit sino, Roy Jones Jr., yung mga Evander Holyfield, Mike Tyson, lahat yan natalo. Bakit? Dahil sinuong nila lahat ng challenge. Marami tayong alam na fighters, hindi natatalo. Hindi natatalo, undefeated. Kaya lang, hindi dahil magaling sila. Hindi lang nila sinusuong yung challenge. Namimili sila ng kalaban, yung mga kaya nilang talunin. So, yung pagkatalo ni Donaire actually is a positive for Philippine boxing and boxing as a whole and in himself also. Pero attorney, ano po bang assessment ninyo? Nung nangyari mismo, kasi 6 rounds lang natapos yung laban, ito po ba ay sa strategy nagkulang si Donaire? Sa power, sa training? Ano po bang ang nagkamali dito? Yun nga eh. Maraming experts nagsabi na from the very beginning, nung hiningi niya yung laban na yun, mali na yun. Mali na yun. Kasi natural weight ni Walters yun. When he started his career, I think around 2008, 2009, featherweight na siya. So hinog na siya dito sa weight na to. Komportable. Mahaba si Walters, physically gifted. Ang haba ng reach niya, I think he has like 7-inch reach advantage against Donaire. Hindi, sa strategy nga sinasabi nila, mahirap i-outbox ni Donaire at a distance yung isang Walters. Kasi ang haba eh. Tapos, yun namang sinasabi nila na training. Sinabi naman ni Donaire na he trained the hardest in this fight. Iniwan niya yung pamilya na ng 2 months para lang for this fight. Kasi nga, pinush niya yung sarili niya. Wala siya naging problema. Okay na lahat ng relationship niya with his father and everything. Wala talaga, no excuses. So masasabi mo, sir, na talagang handa si Donaire dito at ang nagkataon lang talagang malakas lang talaga yung kalaban? Oo, mali yung napiling kalaban. Malakas lang talaga yung kalaban. I think, sabi nga din ni Donaire after this fight, he's honored to lose to Walters. Kasi ako sa paningin ko, Walters will become a great fighter also. Kumbaga, looking back, sasabihin ni Donaire na natalo ako kay Walters, natalo ako kay Rigondo. Si Rigondo din has the makings of a Hall of Famer. So itong mga fighters na natalo siya, hindi dapat ikahiya ito. At lumaban siya eh. Yung strategy naman niya, talagang timing at saka pasukin yung Walters. Kasi nga mahaba, bata, mabilis. Kaya lang, alam mo ang nakakagulat doon,
nagulat din ako dun sa defense ng Walters. Marami nagsasabi malakas, mahaba, magaling. Pero yung eye-opener para sa akin nung nanonood ako, yung depensa ng Walters, hindi makatama ng puro si Donaire. Talagang napag-aralan ng husto ng Walters yung Donaire. Isa naman kasing disadvantage pagkagaya ka ng isang Donaire. Lahat ng laban mo napapanood. So lahat ng galaw niya napag-aralan na. So lahat ng kung ano yung gawin niya, inaabangan na ni Walters. Okay, alam mo, attorney, abangan natin ngayon kung ano na yung next step ni Donaire, kung siya ba'y lalaban pa sa super featherweight o bababa siya ng featherweight. Ngayon, pag-usapan naman natin, itong susunod na buwan, lalaban po ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Congressman Manny Pacquiao. Pero ito, Audrey, nung this weekend lang, di ba, naglaro pa po siya sa kanyang bagong professional basketball career. Basketball sa Kia, di ba? Sa tingin po ba makaka-apekto to sa kanyang nalalapit na laban? Sa tingin ko, hindi naman. No? Hindi naman makaka-apekto dahil, number one, maikli lang yung napanood mo naman siguro yung laban. 7 minutes. Oo, at saka nung opening, yung muse nyo raw nung PTV. Oo, yung muse. Taga dito ba yun? Si Dayan Medina? Yung NLEX Warriors, muse yan. So yung opening pa lang, pinapanood mo na nung opening pa lang. So nung start nung laban, ng basketball, yun na. Parang 7 minutes lang yata nilaro ni Manny. So, hindi naman makaka-apekto yun. And ako, palagi kong sinasabi, si Manny Pacquiao thrives. Kumukuha siya ng energy dun sa mga other activities niya. Pag si Manny Pacquiao, pinatrain mo siya at kinulong mo sa isang lugar at wala siyang ibang gagawin kundi mag-train, sa tingin ko matatalo yung Manny Pacquiao. Hindi niya ibibigay yung full potential niya. Doon siya gumagaling, doon sa mga ibang ginagawa niya. Parang multitasking eh. Iba talaga siya. Attorney, maaari niyo bang ipakilala sa amin itong makakatunggali ng ating pambansang kamaon na si Chris Algieri o Algieri? Sino ba ito? Sino ba yung mga tinalo nito? Ano ba yung chances niya laban sa ating pambansang kamao? Si Chris Algieri is a different kind of fighter kasi ano ito, college graduate ito. He was supposed to continue sa kanyang medicine. No, magdodoktor ito, matalinong tao. Pero boxing ang laban. Tapos nagboxing siya. So yun ang yun ang other side, yung kanyang mental at saka yung kanyang academic credentials. Pangalawa, yung kanyang physical advantage. Mahaba itong Chris Algieri, I think he's about 5'10 or 5'11. Matangkad. Napakatangkad, no? Manny Pacquiao's only like 5'6 and a half. So napakatangkad, no? Yung physical advantage niya against Manny Pacquiao. At alam naman natin na kagaya na naman nung sinabi ko kay Donaire kanina, pag ikaw ay Manny Pacquiao, lahat ng laban mo napapanood ng buong mundo. So kahit saan, hindi na sekreto yung style mo. So napag-aaralan na naman ng kalaban kung lahat ng galaw, samantalang yung kalaban, hindi natin napanood, hindi natin kilala. Okay. So, sa tingin ko, yun ang advantage naman yung Algieri dito sa laban na ito. Attorney, panghuling katanungan. Sa tingin ninyo, bilang professional judge, international judge, ano ang mangyayari sa laban na ito? Sa tingin ko, early in the fight, mahihirapan yung Manny Pacquiao. At tingin ko, gagalaw itong Algieri, gagamitin yung reach niya, yung kabataan niya. Magaling yung Algieri. Yun ang nakikita ko, no? Sa simula ng laban ay mahihirapan yung Manny Pacquiao at magpapakita yung Algieri. Siguro at one point, mga round 4, round 5, mararamdaman ng Algieri yung lakas ng Manny Pacquiao. At doon na magbabago yung complexion ng laban. It will either be a late round knockout or a comfortable decision win for Manny Pacquiao. Yan po ay nanggaling mismo sa international referee, international judge na si Mr. Attorney Dan Rex Tapdasan. Maraming salamat po sa mga lahat ng impormasyon at mga assessment ninyo sa laban ni Pacquiao. Napakagandang usapin na to at sigurado ako marami na excited sa laban ni Manny Pacquiao this coming November. Abangan natin yan.